House of Contempt, ibang tawag sa Tuwadcom. Si Amy play safe. Hindi ka, lalo po siya mawawala ng boto. Una, Amy, wala ka nang makukuha na boto mula sa mga Duterte. Yeah? Wala ka nang makukuha ang boto sa mga Duterte. Okay. Ngayon, ayaw mo pang iboto ka ng mga loyalista. Kumakaway sa Marcos sa pader. Correct. Alam, boycott ko na si Ted Filon at Chacha kasi pareho pala sila ni Shelo Magno. Gustong ipa-impeach agad. Alam niyo po, kayo naman no, ganito po yan, si Shelo Magno, yung mga media. Kaya po natin sila pinupuri pag pasok sa banga yung kanilang ano, no? May, hindi naman po natin sinabi mga Duterte supporter yung mga yan. Di po ba? Oh, yung media, si Shelo Magno, alam natin na dilawan yan. Kaya tayo natutuwa kay Ted Filon. Dahil yung mga ine-expose niya, sikat siya eh. Wala namang pagkakaiba yung in-expose ni Ted Filon sa ine-expose ng mga vlogger eh. Pero nakakatuwa dahil naaabot niya yung mga hindi kayang abutin ng mga vlogger. Meron po siyang kasikatan. Pero never po natin claim na Duterte siya. Nakukuha niyo po? Parang si Rowena Guanzon. Bumabanat kay BBM. Natutuwa tayo pag binabanatan niya si BBM. Pero hindi po siya Duterte supporter. Hindi lang nila matiis. Etong mga tao na to, parang ganito yan. O tignan nyo nga, kahit media, bumabanat na sa inyo. Di ba? Sinabi ba natin kakampi natin yung mga media? Hindi po sila mga Duterte supporter. Yun po yun. Kaya lang ginagamit natin mismo yung mga hindi supporter kasi sila mismo hindi nila matiis yung ginagawa ng pamahalaan laban sa mga Pilipino. Kaya lalong sumikat ang mga Duterte servants kasi may 3 years na si BBM sa pwesto. Pero Duterte pa rin ang bukang bibig. Correct! Duterte kayo ng Duterte, nakukumpara tuloy. Paano? Wala ka nga sila nagawang programa eh. Dalawa po kasi yung para paangatin mo yung sarili mo, di ba? Dalawa lang po yan. It's either para paangatin mo yung sarili mo, it's either gumawa ka ng hagdan at doon ka sa hagdan, angat ka sa iba, o kaya paluhurin mo lahat ng tao para ikaw lang ang nakatayo. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Para katingaliin ng tao, dalawa lang, umakyat ka sa hagdan. O, titingalain ka na kasi nasa taas ka eh. Pwede rin naman kung wala kang hagdan, wala kang nagawang hagdan, pwede mo namang paluhurin lang yung mga tao, titingalain ka pa rin kasi nakaluhod eh. Pwede kang walang ginagawa, hindi ka umangat, pero dahil pinabababa mo naman yung mga sa katotohanan yan, sa Pilipinas yan, pwede mong paangatin yung sarili mo sa pamamagitan ng paninira kay Duterte. Pero palpak yun. Di ba? Pag pinaluhod mo lang ng pinaluhod yung mga tao, hindi sustainable. Ano masasabi nyo, birahan na Marcoleta Tariela? Yun nga po yung masasabi ko ron, no? Freedom of expression po yan. Market of ideas, di ba? Ngayon, pag niregulate mo yan, tignan nyo, at the end, nagkaliwanagan sila, nagkamayan sila. Ano man ang itawag nyo ron, pekean man yun o kung ano pa man, pero ganun talaga ang demokrasya. Ang demokrasya po, normal po yung magkontrahan. Pag nagkontrahan kayo at the end of the day, sa demokrasya, majority wins. Pagkatapos ng mahabang debate, dapat yung nakakarami ang magwawagi.
Yun po yung demokrasya. Ang gusto nila kasi walang kontrahan. May isang grupo lang na yung ideya lang nilang mamamayagpag. Kalokohan po yun. Lahat ng kontra sa kanila, mali. Yan yung tema nung, kita niyo yung mga tanong nila Franz Castro, tanong nila Raul Manuel, na dapat i-regulate. Hindi po yan. Dapat yung trend sa mundo ang tinitignan nyo. Ang trend sa mundo ngayon, deregulation ng mga curtailment ng press freedom. Yung mga tao po matututo eh. Malalaman nila sino yung nagpe-fake news, sino yung totoo yung nagsasalita ng totoo. Ipaubaya nyo sa tao yan. Hindi po pwedeng akala nyo kayo ang marunong. At the end of the day, nagkamayan sila, di ba? Halimbawa po, mayroong regulation. May batas tayo na pagka nagsalita ka ng ganyan, pwede ka na makulong. Di kulong na sana si Tariela. Bakit? Doon lang sa tagpo na yun, may dalawa siyang sinabi na hindi ka tanggap-tanggap eh. Yung sinabi niya na isa, makapili si Malutikia. Tapos yung nagmumula sa kanya yung katraidoran ni Marcoleta. Hindi niya tinatama. Ibig sabihin siya yung sinasabi ng mga tao na siya yung nagsalita na traidor si Marcoleta, ayaw niyang itama. Yun yung punto ni Marcoleta eh. Bakit hindi mo itama? Sa'yo ina-attribute na ikaw yung nagsalita na traidor ako. Kung hindi mo man sinabi yan, dapat tinatama mo. Katulad po nun. Pwede naman palang magbati sila. Wala naman pong usapin. Pero kung may batas tayo na bawal kang maka-offend, kulong na yan si Marcoleta, ay si Tariela. Nakukuha po ninyo, dapat po ang freedom of speech, freedom of expression, talagang freedom. Pati yung hindi nila maunawaan yung Google eh. Nagtataka si Raul Manuel, bakit daw yung Google ganun? Hindi. Ang sinasabi ng Google, simple lang. Pag ikaw pala mura, hindi ka namin bibigyan ng ads. Hindi ka kikita. Hindi po ibig sabihin ng Google na pag ikaw pala mura, tatanggalin ka na namin. Hindi po. Hindi ka lang friendly sa advertiser. So, ibig sabihin, wala ka rin kita. Pwede mo ngang ilagay na for adults only. Ang dami po ngayon kumikita, pinag-uusapan. Di ba? Cash Giant. Hindi nila naunawaan eh. Yun yung problema, hindi nila naunawaan. Nariyan yung mga vlogger para ipaliwanag sa kanila kung paano kumikita yung mga vlogger. Ayaw nilang tanungin. Gusto nila tanungin ng tanungin. In general kasi yung alam ng Google na abogado eh. Bas, ano sa tingin mo yung unconstitutional ba ang hearing ng TRICOM sa vlogger in aid of legislation? Ako, lahat po pwede nilang gawin. Pero hindi po pwede na pigilan yung mga vlogger. Ano yung point? Bakit ano yung batas na magagawa nyo? Batas po ba na magagawa ninyo? Ano yung batas na gagawin nyo para mapigilan yung mga vlogger? Batas against fake news? Sige, may batas kayo against fake news. Sino ngayon ang magdetermine ng fake news yung sinasabi ng vlogger? Sino yung magsasabi na fake news ka? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung mga anti-vaxxers, alam niyo naman na siguro yan, hindi ko na papaliwanag. Noon, sinasabi, nagpapakalat sila ng maling impormasyon. Ngayon po sa pag-aaral, tignan nyo. Di ba? Yun nga pinakamagandang halimbawa nga. Nakalimutan ko na kung sino nagbigay na halimbawa na to, si Attorney Trixie yata. O kung sino pa man na nagbigay. Si Isaac Newton, di ba? Ano sabi ni Isaac Newton?
Siya ba yun? Si Isaac Newton ba yung nagsabi na yung hindi Earth ang sentro ng universe, kundi yung Sun yung sentro ng... Pwedeng yung fake news ngayon, mapatunayan na hindi naman talaga siya fake news. Galileo, si Galileo. Yun yung point eh. Sino magsasabi nun? Gaano kayo kagagaling? Dito lang napatunayan na natin eh, na yung mga fact checker ng Facebook, biruin nyo, ganito sinabi ko Ito yung marami kong pinak-check niya mga yan eh. Ang sabi ko, wag natin pausuhin na yung ICC tatakbuhan ng mga kalaban ng presidente. Wag natin payagan na yung ICC maging dahilan para yung sitting president ireklamo sa ICC matanggal siya sa pwesto. Kasi noong araw, nawili ang mga yan, nagpi-people power para tanggalin yung mga nasa pwesto na presidente. Yan na ang magiging bagong people power, yung ICC, pagdulog sa ICC. Nakuha niyo yung point ko? Ang point ko dun, pag ginagawa nila eksperimento tong ICC para kasi hindi na umuubra yung people power. Hindi umubra kay Duterte yung people power. Gusto nilang i-people power si Duterte, hindi umubra. Nakaisip sila, ireklamo natin sa ICC. Same result. Matatanggal din si Digong bilang presidente. Kaya ang aking ano ron, yung ICC, yan na yung bagong people power. O pinak-check ako. Ang sabi, paano naging people power yung ICC? Ang ICC kita nyo, hindi niya naiintindihan. Yun yung sinasabi ko. Simple lang yung sinasabi ko, hindi nyo naintindihan. Tapos pinak-check nyo ko, ako na mali. Samantalang yung punto ko, hindi yun yung sa madaling salita, kung mas matalino ako sa fact-checker, hindi niya naunawaan, bugok kasi yung fact-checker, hindi niya naunawaan yung pinupunto ko, pero nauunawaan ninyo, ipinak-check niya ako. Kung binigyan mo siya ng power sa batas, na lahat ng ipapak-check, ay lahat ng ipapak-check kakasuhan na. Ako magagalit. No? Kasi isang galit lang. Tatawanan ko na lang kayo. Comment. Yun yung sinasabi ko na hindi po uubra na gagawan natin ng batas yan. Curtailment of freedom of speech. Freedom of expression. Hindi po dapat yan binabatasan. Dahil yang mga yan ay innate karapatan ng tao yan. Di ba? Kailangan ng boto ni Philip sa impeachment case against BP Sara. Tama yan, tanggalin mo na sila. Sir Buds, kung inimbita ka sa TRICOM, anong kaisipan o suggestion ang maibibigay mo sa mga congressman? Pag ako po inimbitahan, teka muna, may option ako mag-Supreme Court eh.